Mobile Legends ban Thunderford by Band. Kumusta nyo mga kansan? Ako nga pala si Mocha Frappuccino para maganda na legit fake news sa Pilipinas. Simula lang sa isa sa mga pinakaminamahal na figura dito sa internet, sa social media. Yon ay si Thunderford or Marlon na lang ba pwede ko itawag sa'yo. Pero ang importante rito ay ang kanyang kamakailan na pagsabi na siya ay isang bisexual. Siyempre dito sa Pilipinas, talamak ang ad hominem kung saan dahil galit ako sa taong ito, lahat na lumalabas sa bibig niya ay dapat ko nang maliitin dahil ayoko lang sa taong yon. Alam ko maraming ginawang katangahan at kabobohan at kagaguhan si Marlo, pero ang kanyang paglabas sa magiging bisexual, ginagamit against sa kanya na ginagamit mo to para makaiwas sa kaso. Kung tuloy ang kaso ni Marlo, paano mapipigilan nun yung kanyang paglabas bilang isang bisexual? O ngayon, ano ba isang bisexual? Isa ba siyang bisikleta? Hindi, ikaw ay nagkakamali. Pagba-bisexual ka, bakla ka na? Hindi ganon. Boomer ka kung ganon ka mag-isip. Ngayon ay 2020 na, dapat ay mas advanced, di ba? Dapat mas marami na tayong alam ngayon na dapat ay ignorante sa mga ganitong bagay. Nakakahiya sa ating henerasyon kung hindi mo pa rin to alam ngayong panahon. Ang bisexual ay nanggaling sa root word na bi, sabihin dalawa, diba? Parang bisikleta, biped, binocular, di ba? Hindi telescope, ha? Ito nga po pala, microscope. Kita niyo po? Sinasabi na ikaw ay nahuhulog pareho sa lalaki at sa babae. Maraming paraan na pwede mo to intindihin. Pwedeng sexual preference, ibig sabihin ang kagustuhan mo na partner ay maaring babae o lalaki. Iba naman ang sexual identity. Meron naman dyan mga gay na lalaki manamit. Paano yun? Mayroon bang mali sa kanilang kokote? Hindi. Ignorante ka lang. Yun lang. Ganun lang kasimple yun. Oh, lawit na lawit. Alam mo yon? Ang pangit mo! Dorime, ameno, ameno, lacire. Ngayon, meron pa ang scale yan, yung Kinsey scale, kung gaano ka kahilig sa opposite sex, gaano kahilig sa same sex mo. Marami pa mga ganong marami pang ganong komplikasyon, pero sinasabi ko lang na hindi black and white ang sexualidad. Sexualidad hindi gender male female. Pero hindi mo na 'yung napag-uusapan natin ngayon. Marami pang mga scientificong mga terminolohiya ang ating dadaanan diyan, pero ayoko maubos yung oras doon. Gusto ko lang daanan dito yung mga memes tungkol kay sa paglabas siya bilang isang bisikleta bilang isang bisexual. Simulan na natin bago natin pagpatuloy. From I Have No Meme. Are you an insan? Dapat ko tignan ako, mas mahirap to i-explain. Wala po, nagda-drugs po ako. Mas madali i-explain. Hindi. Pinagjajabulan ko po si Isander. Huwag mo akong itapon sa labas ng bahay, tay. Kaya mas mahal yung mga manok niya kaysa sa'yo eh. So, hinanap ko to. At sa mga nagsasabi na ginawa niya lang ito para lumayo sa kanya yung kaso, hinanap ko tong video na ito. At ito ay 2 months ago. Around May 29 lumabas itong video na ito na naging meme na dahil nga sa kanyang paglabas. At lumabas itong kay Tulfo tungkol sa kanya June 19. That's halos isang buwan bago lumabas tong issue sa kanya ng kanyang girl. So wala yung connect. Sobrang layo, di ba? It doesn't interconnect. Tsaka kahit ganyan yung kanyang rason, hindi yun hindi mag-iiba yung proceedings dahil naging bisexual ka lang. Sexual preference lang yun. Hindi yun ang kabuuan ng iyong pagkatao. From Kentiti, kabahan ka na, Buknoy. Sunod yan magiging tricycle driver na si Marlo. Bagay naman. Dahil masipag siya. Itong mga to, may iniisip. Masipag siya sa galit ng mga tao sa kanya. Bilib ako kay Ay, takpan mo yan. Ako po. Ayoko ng brown, Marlo. Gusto ko pink. So, makikita mo dito na parang buwan pa lang bago open na siya sa mga ganito. Open-minded siya sa mga ganitong bagay. At sinasakyan niya tong hate tension. Inimbento ko ngayon lang kasi di ko naman pinag-iisipan yung mga sinasabi ko dito. Parang high tension dito. Oh, galit ka sa akin. Importante pinag-uusapan ako. Kilala mo tong pangit kong mukha, pero hindi kita kilala. Sino ka ba? Sikat ka ba? Sikat ka na! Yung mga gano'n, nasasakyan niya yun to the point na kahit inis na inis ng tao sa kanya dahil lang pinag-uusapan siya, panalo siya kaysa sa'yo. Kumikita siya doon. May demand sa kanya dahil doon. Siyempre yung mga tao punong-puno ng galit yung katawa na nainis ako kasi sa taong to, itong mga ginawa niya mali.
hindi na naisip na nagagamit sila ni Sander sa ganung paraan. Kung masaya ka, kung nalalabas mo galit mo sa ganung paraan, di okay. Pero ang huling halakhak dito ay ang kagandahan ni Sandra. Sunod, yawi yaw. Kasi sabi daw yung best friend niya, boyfriend daw niya. Ewan ko, ayan. Kailangan mo ng kapangyarihang lalaki, di ba? Pag nahulog yung sabon, doon sa presinto, kung matuloy ang kaso, di ka na nasusundan. Ano to? From Gewon, everything in this picture is made out of Marlo's face. Lahat ng ito ay Marlo. Matagal na. Alam mo, matatakpan mo to, Sander. Hindi. Sunod. From Lovin, RTX. Boku no Sander. Di ko na ma-unsee po. Tsaka Konnichiwa talaga. Puro ay kababuyan. From King Inamo po. Magandang pangalan. Oh. Kailangan takpan niya. Ito ba intro ng Boku no Pico? ba yun? Hey! Pucha, napakagandang anime nito! Ilang ice cream na ba ang kakainin ko para mawala ito sa aking memorya? Grabe, 41 seconds lang yun. Parang isang oras dagdaan ng panahon. Po siya nung Kiko Migs. Born gay, follow Paul, born straight subs. Po siya, maraming salamat, Sander. Yan ang mga gusto ko sineshare mo. Po siya. Matutuwa si Tito Clint sa'yo. Edited niya, alam ko. Sunod. Anime versus Netflix. Iba ang kinakain karne niya ng tao. Sunod, from Tristan. Hindi, sino yun? Sino yun? Nako, Tito Harry, lagot ka sa pamangkin mo. Paluin mo ng gear. Tamaan mo dito sa ibabaw ng batok para mamatay yung Titan. Titi na ang gusto niya, hindi Tito. Tite. Attack on LGBT community. Sunod. Nagtitinda na ako ng singsing. Para sa naman yun. Pero may ang meet up sa harap ng altar. Para Sa harap ng altar. Para diretso na kasal. Maling-mali yung Maling-mali yung punchline. Bad trip. Tayo na nagsalita kasi ito eh. Sa harap ng altar. Para Sa harap diretso. ng altar. Diba? Kahit ano pang komunidad mo, kung ano pang sexual preference mo, identity mo, pag sukot ka talaga. Walang pinipili kasarian ng kasukutan. Aray ko. Sumakit. Wala bang S sa LGBT? Ito yung sukot. Sunod. From Kentiti Oles, Thailand, Japan, Korea, Philippines. Pucha, pagwapo ng pagwapo. Puta hamli na naman. Parang nakita ko na to dati. Kilala ba to na yung mga Fujoshi dyan? Maraming salamat. Kung magiging buy man ako, gusto ko maging buy sa memes. Minsan gusto ko ng wholesome na mga memes. Minsan gusto ko ng dekalidunk ng mga memes na di ko maintindihan. Mga pupunta kayong perno. Sira yung tenga mo dahil sa sobrang lakas ng mga edit. Sunod na balita. Balitang balita. Ito naman yung pag-suspend indefinitely kay Sander Ford habang mayroon pang kaso siyang hinaharap, hindi mo na siya gagawa ng trabaho. Pero siya ay malayang makakaalis at makakagalaw, pero ayaw muna nilang maggawa ng trabaho kasama siya habang hindi pa tapos ang kaso tungkol sa kanya. At pwede siyang maparusahan ng halos ₱250 million dahil sa pagsira ng reputasyon at imahe ng star image na hindi na pang star, pang nasusunog na bituin na lang. So dahil sa kanyang mga nagawa. Pasensya na, hinabol ko lang to, pero ayun. Sunod na balita, balitang balita. Gusto ni Tito Rafi sa isa sa kanyang mga reklamo sa kanya online ay noon July 17, 2020 kung saan may isa na namang complainant na sinasabi na na-addict na ang kanyang asawa o nobyo sa paglalaro ng Mobile Legends. Panoorin natin saglit. Thank you po. Thank you. Totoo yan. Ilan na ang napabalita na mga tao, usually mga lalaki, hindi na kumakain, pumayat na, hanggang sa namatay, na-depress. Boy pa naman ako! Hindi nakapag-aral, nasira yung pag-aral, Marami nga naman yan. nagkahiwalay, nasira yung pamilya. Pero kung ito in-edit ko to na parang nanginginig o iba-iba yung direksyon dahil sobrang strict ng fair use
ng Rafi Tulfo action na team. Kung Rafi Tulfo in action, ha? Pag pinapanood mo to ngayon kung sino ka mang nag-e-edit o nagkumukuha ng manual review sa YouTube, fair use to, ha? Patay! Yari! Kasi may nakuha na ako ng email sa kanila dati. Sabi lang, ang sinabi lang niya, bawal mo gamitin to, Paulol! Hindi ganon. Sabi niya rito na marami naman mga yumaman dito tulad nila Chooks, 'di ba, sa paglalaro ng Mobile Legends. Pero kung mapapansin mo, lahat naman may kailangan mo ng control, 'di ba? Kailangan mo ng disiplina. Sana nilalagyan nila to ng energy, yung kailangan mo ng meron lang fixed amount of time para makagamit. Katulad naalala mo dati sa Facebook, yung may mga uso-uso pa yung mga games sa Facebook, mga mag-aanong ka pa na invite ka, mag-spam ka pa na invite sa mga kaibigan. Oh, laro tayo nito, laro tayo ng Farmville, laro tayo ng Mafia City. Basta mga ganon. May limitasyon eh, di ba? Hindi ka pwedeng habang buhay na tayo, nasa inidoro ka na, kumakain ka na sa CR, naglalaro na dire-diretso. Pero yun nga eh, di ba? Tulad ng bangayan sa pagitan ng Mobile Legends at League of Legends, wala namang paki yung mga laro sa inyo. Kung ginagamit mo yung buhay mo, nasisira yung buhay mo, o naubos yung o nalalagay mo yung oras mo na sana nilalagay mo sa mga mas importante na bagay, nalululong ka sa kanila. Kung kumikita sila sa'yo, kung bumibili ka ng ano bang tawag dyan, ano bang tawag dun sa points sa loob ng laro ng Mobile Legends para bumili ng mga skin. Gusto nila yun. Wala silang pake kung nasisira ng pamilya mo, wala silang pake kung yung mental health mo o yung physical health mo ay bumababa na, wala silang pake doon. Na itong sinabi ni Tito Tulfo na tignan ng gobyerno, paano mo mababan yan? Kailangan mo na malawak na thesis, kailangan mong i-prove ano bang legal governing party ng gaming sa Pilipinas ang mag-aasikaso niya na maraming taong nalululong dyan. Pero ano ba ang definition ng isang lulong? Diba? Kailangan ba mag-break na kami ng asawa ko? Kailangan ba hindi ko na napapakain yung mga anak ko? Ilang oras sa isang araw? Paano kami may pambayad? Paano may sinisirang naman ng business yung Mobile Legends? Welcome to Trigger Legends! Kasi o di dapat lahat ng app o lahat ng mobile game ay dapat patawan mo na din ng iba't ibang mga limitasyon kasi pinatawan mo, okay, di ba? Marami ka kailangan daanan dyan at sigurado ako walang mapupuntahan yan. Kahit sabihin mo, lagi ako nakakita ng ganyan sa mga kaibigan ko, mga na-addict sa Mobile Legends, pero ano ba ang marami? Maraming mga dinadaan ng thesis, maraming dinadaan ng research yan na kailangan mo ng funding, na kailangan mo ng budget. Hindi tulad ng sinabi ni Cynthia Villar, saan ba napupunta itong research na ito? Bakit lahat ng inyong budget puro research? Baliw na baliw kayo sa research. Aanin nyo ba yung research? Ako, matalino akong tao. Bakit kailangan ng research? Ayan, para sa mga ganitong bagay. Pero sa sarili ko, opinion, I think ko wala makapupuntahan yan. So doon, tatapos natin mga balitang ngayong linggo. Sana nagustuhan nyo, huwag nyo like, share sa mga LGBTIA++ QRS TV nyong friends at huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Mocha Frappuccino out. Ha! Kala mo lalagpas ako ito issue. Sasawsawan ko yan. Pero hindi agad-agad. Para lang ipakita sa inyo na hindi nyo ko kontrolado. Para meron tayong surprise. Diba? Hindi ko lang anong gusto kayo paglaban dito.